Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Parang ang potla ko doon sa video ko. Ayusin ko na yung settings, ano. Ang potla or masyadong, ano. Kasi bago set up ko yung computer uli. Anyway, mga kababayan ko. So, para serye tayo ngayong hapon. Diba? Tagal ko na hindi nagagawa to. Ito si Diwata, napanood ko, may honest review daw. I-review. Ito mga kababayan, ano. Mamaya, as we go along, kukomenta natin to. Ano ba to? Ba't ganito? Gutom ako. Clearing ngayon ang, siyempre nasa labas lang naman, ano, nasa kalsada. So, nagutom ako ngayon naman, mag-aanis review ako dito sa aking mga menu. Ang sasabihin ko lang dito guys, yung sakto lang doon sa mga naramdaman kong lasa. So, ang in-order ko kahapon, nag-honest review din ako kahapon. Ang in-order ko kahapon, Honest review daw sa produkto niya. Doon pala may mali eh. Mamaya i-discuss natin kung paano naging mali. ay Diwata Paris Buto-Buto or Diwata Paris Bulalo. Ngayon naman, ang i-review ko may bulalo na pala siya. Diwata Chicken Inasal. So, ito siya. Unang kita ko doon sa nag-ihaw, sunog ng konti. Ayan o. Honest review yan ha. Unang kita ko medyo nasunog. Kaya mamaya ka lang. Unang tingin ko pa lang yan. Hindi ko pa natitikman. Tapos gumawa pala ako ng sausawan guys. Ayan, onion spring, bawang at saka chili sauce. Ay ano tawag dito? Ito. Chili oil at saka onion spring, siyempre garlic. So, ito na. Tapos siyempre kanin at may kasama tong soft drink. So, ito na. Titikman ko na. Unang titikman ko guys, first bite natin ay kanin. Tama lang yung kanin, tama yung hindi siya malata, hindi rin sa matigas, tama lang. Kaya lang ang problema sa kanin, walang lasa. Kanin walang lasa. Proceed naman tayo sa manok, yung Chicken Inasal ni Diwata. Ang tawag ko dito ay Diwata Chicken Inasal. I-review ko ha, medyo sunog yung pagkaihaw ngayon, pero tingnan natin kung lasang sunog din. Unang kagat. Yon. Manamis-namis. Medyo may alat ng konti. Ito ha, invalid kasi ito men eh. Magre-review ka. Kasi ito, self-serving to. Self-serving itong ginagawa mo. Hindi kayo, agree ba kayo sa akin na valid itong review niya? Hindi men eh. Kasi syempre, hindi ka naman magsasabi na negative dyan sa sa produkto mo. Di invalid, self-serving itong ginagawa ni Diwata. Tapos yung mga tauhan niya or mga fans niya tuwan-tuwa, di ba? Ano kayo ito, anong pinatawag daw sa Quezon City? Bagong business owner sa ating Club sa Quezon, palakakan po natin si Madam Diwata Paris Bulalo. Salamat po. Welcome po sa Quezon City at ang dasal po namin ay sana tuloy-tuloy at maganda ang iyong negosyo sa QC at sana dumami pa ang iyong mga negosyo sa QC dahil mas marami ka rin matutulungan ng mga taga-QC. Bruno Balbuena, affectionately known as Diwata, has been a Filipino icon of resilience and hard work in its generous servings of overload Paris, a beloved Filipino beef and fried food. His ability to stand the test of poverty and his unique culinary experience and social media presence. Parang naman ito. Yung I don't know kung ano yung ano ba to? Anong klaseng hearing? Have garnered a massive following on social media, contributing significantly to the inspiration of many. Diwata's way of influencing the populace comes through ingenuity or discarte and hard work, which captivate an audience far beyond his literary local work, but through setting examples to the community.
Doon na Tagalogin, ano, para naiintindihan natin lahat. It is fitting and timely that we recommend Leo Balbuena. Ayan, gusto ko lang pasalamatan po lahat. Can you approve? Hindi po alam. Iyan mo ba ako? Yeah. Sorry po, first time po kasi ako sa ganito, kasi hindi ko alam. Ayun na maraming salamat po sa lahat ng mga counselor na nandito ngayon at sa mga tao na nandito na binigyan ako ng kagaya nito na appreciation at isang malaking karangalan. Parang ano, award ba yan? Ito klase ng pagkakataon na ma-appreciate po ang kasipagan ko sa buhay. Gusto ko lang pasalamatan ang mga counselor na mababait na nandito ngayon nagbigay sa akin ng isang karangalan para sa buhay ko. Counselor Banjo Pilar at Hindi, anong purpose ba niyan? Pwedeng i-explain sa anong purpose niyan? kay Majority Floor Leader, Councilor Dilar Minty, maraming salamat po. At sa Councilor Joy ko, maraming salamat po, sir. Councilor Vargas, at syempre kay Councilor Shai Liban, maraming salamat po, madam. At syempre po, maraming salamat kay Councilor Chang Pirer, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, ako si Councilor from Dasher. Gusto ko sabihin, unang-una, we're proud of you. Taga-Quezon City pala si Diwata, taga-Pasong Town pala. Ayun, isa ka palang few citizen. And hindi lang few citizen, business owner pa sa Quezon City. So nakakatuwa. Nababig nga namin kanina, bahagi ka ng talumpati ni Mayor ng graduation. Yung sinabi mo kung anong importante, mas importante, diploma o diskarte. So nakakatuwa na taga-QC ka at nakakatuwa din na ang iyong negosyo, nakapagtayo ka rin ng negosyo sa Quezon City. At isa Kaya dito mo makikita, na-appreciate naman siya doon sa pagsisikap. Yun naman talaga yun eh. Yun naman ang reason kung bakit sumikat siya eh. Hindi dahil doon sa lasa. Magagalit na naman ba kayo sa akin? Hindi doon sa lasa ng pares. Meron akong alam nyo ba, dito sa lugar namin, hindi pa kasi ako nakakapunta dyan eh. Nagpa-pares hunting ako dito. Katulad nung di ba, kasi hindi pa ako makaluto dito sa bahay kasi ang gulo-gulo pa dahil, di ba, binaha nga. Lahat na madadaanan kong paresan, sinusubukan ko. Pag hindi masarap, naaalala ko si Diwata. Wala lang. Kasi, di ba, hindi naman never, hindi kadalasan kasi pag nire-review kasi yung pares niya, hindi naman, hindi naman yung sarap nung pares yung lagi nare-recognize, kundi yung pagiging masipag niya. Katulad nito, na-mention ba dito na masarap yung pares? mga inspirasyon, lalo na sa ating Ayan di ba? Hindi ko naman pwedeng kontrahin yun. Totoo nga naman na, syempre, nakaka-inspire naman talaga yung narating ni Diwata. Pero minsan, ang pinag-uusapan natin dito, yung lasa. Ano ba to? Hindi ko naiintindihan to. Ano meron? lalo na sa ating mga few citizens na mga sabihin na natin laki sa hirap o nasa laylayan, nasa kanirapan. No? Isa kang ehemplo na sa kasabihan walang hadlang, lalo-lalo na ang kahirapan para makamit mo yung mga pangarap. Mga politicians to no? Yan ang madalas i-exploit ng mga politicians, yung kahirapan, di ba? Kasi dyan sila nakakuha ng mga boto pagka binibaby nila yung mga mahihirap. I'm so sorry baka mamaya may ma-offend sa inyo. Di ba kadalasan kasi ganyan no? Yung mga mahihirap. Yes, alam ko naman na sila yung kailangan gabayan at alagaan sa society natin. Kaya lang, syempre,
parang there's something is wrong eh. Kasi parang ini-exploit nila na ini-exploit yan. Hindi naman natin maaalis yung mga mahirap. Nandiyan talaga mahirap. At most of them, kailangan ng konting tulong. Katulad doon sinabi ko kanina, ng gabay. Diba? Kaya lang, kung lalo ng mga politicians, laging ini-exploit yung mga mahihirap eh. Gagawa ng ganyang kadramahan, para ma-stimulate lang yung puso ng mga mahihirap. Dahil next election, yung mga mahihirap, majority kasi ng mga mga constituents nila mahihirap eh. Kung iaano mo yung percentage ng mga mayayaman sa mahihirap, kahit saan lugar naman, 'di ba? Mas marami ang mahihirap. Kasi kaya 'yun ang madalas na yung dinadramahan ng ganyan eh. Kasi siyempre si Diwata ay larawan ng isang mahirap, 'di ba? Siyempre a-idolin siya ng mga ibang tao. Yung mga politicians doon kakapit. Actually nga may ako eh. May napanood ba or nabasa ko isang post. Ito pala si Diwata, parang may para siyang nililigawan siya ng isang party list. Yung parang party list yata ng mga vendor. Sa akin, i-search nyo yun, hindi ko lang wait nga. Try ko nga pakita dito yun. Wag na. Nasa kabilang account ko kasi eh. Pagkainan, mawawala kasi ito eh. Yung parang, i-flash ko na lang dito, dito sa tabi. Yung parang kasi, ang dating kasi doon, itong mga politicians na to, pati yung mga may balak, ine-exploit ko sino yung mabango ang pangalan. Di ba? Parang pattern na yan dito sa atin eh, no? Parang ganyan din yung nangyari kay Manny Pacquiao. Ito kasi ang problem. Kay Manny Pacquiao kasi noon, maganda na sana yung niya eh. Yung legacy niya. Sa totoo lang. Actually, parang almost identical yung nila, situation nila ni Diwata. Kaya lang, ito si Diwata parang medyo pa-fade na ngayon. Hindi na siya ganun ka. Si Manny Pacquiao kasi noon, di ba ganun din, laki sa hirap. Nagsumikap, di ba? Kung ako lang ang nasunod, hindi naman hinihingi ni Manny Pacquiao yung yung opinion ko. Pero kung ako lang ang nasunod nun, boxing na lang talaga at negosyo. Yun na lang sana ang ginawa niya, Hindi na nag-politics pa. Parang, doon sa politics kasi parang na-highlight yung pagkatanga niya doon eh. Hindi naman ako katalinuhan ha. Pero I hope nag-a-agree kayo sa akin. 'Di ba? I mean, paano kung nasabing, siyempre sasabihin naman iba, ikaw nga ang tumakbong bilang senador, baka mamaya hindi mo kayanin. Yes, hindi ko naman, kaya nga hindi ako tumakbo eh, kasi hindi ko talaga alam yan eh. 'Di ba? Tapos may mga ginagawa si Manny, parang, 'di ba? Binoto siya ng tao dahil galing sa mahirap. Kasi doon nadadala ang tao talaga eh. Yung mga galing sa mahirap na yan. I doubt siya yung mga isinulong niyang batas, pinasa niyang batas. I doubt siya yung nun. Or yung mga advisor niya na lawyer ang gumawa nun para sa kanya. Hindi naman sa inaano ko, no? Pero alam mo, ang nangyayari, lason kasi din ang fame eh. At saka yaman eh, no? Siyempre, itong mga taong to, maraming pangarap sa buhay yan eh. Maraming pangarap sa buhay yan. At pag nagkapera yan, ang unang goal niyan, tuparin yung mga pinapangarap niya sa buhay. Halimbawa, pangarap niya maging artista. Kahit walang talent, I mean, aanohin niya yung
papasukin niya yung showbiz. Ganyan nangyari kay Pacquiao eh. Yung kahit bano yung, yung pag-arte. Kasi ang binabayaran kasi sa kanya, hindi naman yung pag-arte niya, yung pagiging sikat niya. Yung pagiging record holder niya sa boxing na nakakalungkot. Sa showbiz, kahit na mediocre yung performance niya, wala namang harm doon eh. 'Di ba? Magiging basura lang naman yung panonoorin mo eh. Pero pagdating kasi sa politics na hinain mo 'yan, ano yung, 'di ba? Malaki kasing responsibility ang pag nasa politics ka. Kasi parang dito puhunan lang pagiging sikat mo eh. Yan, si Diwata, di ba? Parang nililigawan na rin na magpa-party list vendor. Tapos ito naman mga to, itong mga politicians naman na to, I mean, anong neto? Anong reason neto? Ano yung yan, yung ginagawa nila na yan? Sa buhay. So continue to be an inspiration sa ating mga mamamayang Pilipino, lalo-lalo na sa mga kabataan na tumitingala at humahanga sa iyo. Councilor. Yeah, and just gusto ko rin banggitin katulad sila ng ating majority floor leader. Na more or less medyo familiar kami sa buhay mo na nanggaling ka Leyte, no? Tapos pumunta dito para maging manicurista, naging construction worker, and whatnot. At hindi po naging hadlang yung mga judge. Wala eh, teleserye to eh. Ganyan din, kaya di ba? Natira ko din yung ganyan, kaya nagalit sa akin si Lester Fowler, the vlogger. Kasi nga yung narrative na ganyan, nakakasuka na yung narrative na ganyan eh. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman, yung pag-recognize nyo kay Diwata, hindi naman masama yun eh. Sa totoo lang. Talaga naman dapat i-commend siya doon. Pero yung dinudulot nito, syempre pagka ginlorify nyo yan, then yung ma-overexpose si Diwata, ang hahanapin dyan kay Diwata yung pagiging masungit niya na lang eh. Hindi naman talaga nakakatulong tong ginagawa nyo na to. 'Di ba? Actually, lason pa nga yan eh. So sobrang pagpapabango niya ng pangalan niyan, tapos ngayon tatakbo bilang kongresista si Diwata. Ay, ayon lang yun sa post na ko I don't know the story, baka mamaya endorser lang siya doon or ano. Pero dun din lahat ng pattern ng ganyan dun nauuwi. Naalala ko si Manny Pacquiao sa ganyan. Nung una si Manny Pacquiao wala tayong isipin na ganyan. Tapos inuto siya ng mga politicians hanggang sa tumakbo na rin. 'Di ba? Sa totoo lang yung pagtakbo ni Manny Pacquiao bilang presidente, inuto lang siya dun eh. Yung para malibre lang, yung, di ba may mga under siyang senatoriables nun? Parang lang yun eh. Ginamit lang siya para siya yung gumastos dun sa eh. Sa totoo lang. No? Tapos pag nanalo yan, tapos kanya-kanya kayong, itong ganito ugali ng mga politicians, pababanguhin, gagamitin nila yung impluensya. Let's say ganito si Diwata, humahanga kami kay Diwata. Diba? Humahanga kami kay Diwata dahil siya ay masipag. E di yung mga tao naman mamahalin si Diwata. Ikaw naman, dahil mahal na ng tao si Diwata, naka-welding yung pagmumukha mo kay Diwata ngayon. Pagdating ng elections, ito yung kasama ni Diwata, boboto ko to, humahanga siya sa idol ko. Tapos pag nanalo na kayo parehas ni Diwata, babanata mo na si Diwata. Di ba? Yung kay Robin Padilla, ganyan din na nangyari. Cringy. Dati nung hindi pa ako masyado nag-iisip pagdating sa politics. Typical Pinoy din ako eh. Yung sabi kong ganon, ayoko nang may pinag-aralan kasi marunong yan parang may sungay na yan eh. Alam niya na manipulahin
yung opisina. Sa akin, basta may puso, okay na sa akin yun. Ganun ako dati nun eh. Siguro mga, yung mga unang-una pa. Hindi naman katagalan, Kasi nito lang ako naging matured. Di ba? Kati 21 ko lang nung May eh. Siyempre, nung 18 years old pa ako, kabataan ko pa, yung mga last 3 years ago, mga kabataan ko pa yun eh. Hindi, kasi nung dati, ganyan din ako, typical ako na basta may puso para sa Putang ina, nung nanalo si Robin Padilla. Hindi ko for the record hindi ko binoto si Robin Padilla ha. Pero doon ko nakita yung sarili ko dati noon na basta may puso. Totoo nga naman, to be fair naman kay Robin Padilla, may puso naman talaga siya. Kumbaga, alam ko, sa puso niya, gusto niya mapabuti ang Pilipinas. Alam ko. May tumutol man sa akin, sige bahala kayo kung tumutol. Alam ko, kaya lang, nung naupo na siya dun sa alam mo yung tatanga-tanga min? Nahihiya ako minsan sa mga pinagagagawa niya sa lalo na yung sa issue ng West Philippine Sea. Kaya nawalan ako ng ganang manood sa dahil kay Robin Padilla eh. Doon ako nasampal na hindi pala dahil sa puso. Kailangan mo rin pala talaga nito. Kasi napaka-komplikado talaga ng mundo ng public service. 'Di ba? Hindi uubra yung teleserye story mo para mapaganda ang Pilipinas. Well, patuloy tayo para tayo na stuck na dito eh. Ano pa ba issue dito kay Diwata? Ano naman tong unique story daw? Under the bridge to construction worker to what's the call in pangangalakal to put in a street dweller like that, and then owner of Diwata Paris. So you know my story. So thank you so much, Diwata. Your story is a unique. To be fair pero kung ako halimbawa may pera ako, aral tayo Diwata. Hindi naman nakakahiya yun eh. Yung mag-aaral ka, kahit short course lang or para sa iyo din yun. Para just in case na wag naman sana mawala yung parisan mo, may puhunan ka dito. Aral. May pera eh. Hindi naman masama yun, di ba? Kahit na tingnan ba natin? Okay, salamat. Isa na namimigay-migay na ng bigas. Yung pasya lang. Ayan guys, nakapag-repack na tayo na itutulong natin ngayon kung saan mayroon itong mga na-repack ko. Papamigay natin to doon ngayon sa mga homeless na kung saan ang kailangan nila natin. Nagiging trapo na si Diwata. So, lalo kung hindi makadiskarte dahil may bagyo tayo. So, pero okay din naman niya. Marami naman talaga na salanta. Kaya lang, natatrapuhan lang talaga ako. Kadami muna sa ngayon ang mabibigyan natin. Hopefully na mamaya, kasi naubos na yung sardinas na binili ko at saka noodles. So, bigas mayroon pa. For today's video, ito lang muna yung mabibigyan natin para... Alam mo, sa totoo lang, parang drama lang talaga to eh. Ang unti niyan, men eh. Hindi, sabihin nyo, at least may natulungan. Di ba? At least may natulungan. Pero kung makikita nyo, di ba, kung sa dinami-dami ng blessing na nakuha mo, men, ang unti nito eh. Well, kung yan naman talagang bukal sa loob niyang ibigay, wala naman tayong magagawa doon. Pero kung ganyan, tapos ipagmamalaki mo pa. Kung ako, halimbawa, ako lang sa bagay si Diwata naman yan eh.
Kung ako lang mahihiya ako pag yan ang ipamimigay ko, hindi ko na ibibidyo. Mahihiya ako nun, men. Diba? Yung mga, yung mga ibang vlogger, yung mga ibang influencer, ang dadami nung binibigay nun. Tapos ako, ganyan lang, tapos ibibidyo ko pa. Hindi mo nakakahiya yan, men. Yung ganyan. Galit na kayo? Pagka kumukontra ako kay Diwata. Hindi naman ako kumukontra eh. Di ba, hindi sa totoo lang, ipagmamalaki nyo pa ba yung ganun ka, kadaming pinamimigay? Itong mga ibang videos dito. Yung may issue, dapat may issue. Bias tong page na to eh. Lagi na lang dito magaganda. Wow! How about me, sir? Vlogger? From Japan? Japan TV, ha? Welcome to Diwata Paris Overload, sir. Welcome. Mga influencer sa Japan o celebrity sa Japan. Tapos mamimigay ng cellphone. Sa lahat po ng gusto mag-mine kayo ng cellphone. Ayan, may mga cellphone tayo. Ang ingay naman ito, ano ko? Hi, Alex. How are you, Alex? Sino to? Si Hungry Syrian Wanderer ba to? Alex Crazy. Hindi ko kilala. Ano yun? Ano sabi niya? Cringy naman ito. Ba't nagiging trapo vlogger na si Diwata, no? Trapo, di ba? Traditional politician. Hindi. Travlo. Traditional vlogger. Travlo. Hindi, para mas madali. Trapo vlogger na lang. Di ba? Alam naman natin na traditional politician na ibig sabihin ng trapo. Hindi na, dito mo nakikita na parang ramdam niya na rin sa sarili niya ang pagbagsak niya. Tama? Ramdam niya na rin, oh. Alam niyo kung bakit? Namimigay-migay na siya ng kung ano-ano eh. Dati hindi naman ganyan yan eh. Kasi sanay siya na siya yung nilalapitan dati. Ngayon, gumagawa na siya ng mga ganyan eh, oh. Na hindi naman talaga ginagawa niya dati. Galit kayo? Anyway, mga kababayan ko, yan na lang po muna mapag-usapan natin. Maraming salamat.